Napansin niyo po ba, no? Dito sa pagkaka-aresto for alleged extortion nitong si Franco Mabanta at ng apat pa niyang kasama, ah, may nakita ba kayo na isang legit journalist o respetadong periodista o respetado at legit na news organization na nagtatanggol sa kanila? Ako kasi wala pa ako nakita. Meron po ba kayo nakita o nadinig o nabasa galing sa isang legit and highly respected journalist na fine-frame itong nangyari dito kay Franco Mabanta at sa PGMN bilang isang press freedom issue? I understand meron yata nagtanong, no, na do you consider this as a press freedom issue? Yung unang-unang tanong na yun pa lang, napaka-naive po. Kasi that only applies if you're talking about an honest to goodness work of journalism, when freedom of the press is really at stake. Of course, hindi po natin hinuhusgahan pa itong kaso nitong Franco Mabanta dahil he deserves his day in court. Pero kung pagbabatayan po natin yung mga lumabas na ebidensya galing po sa NBI na kahit sinasabi ng kampo ni Mabanta one-sided, very compelling po, if not damaging, yung pieces of evidence pointing to the alleged extortion na nagkakahalaga daw na 300 million pesos. Dahil merong recording, merong videos, nandun yung sequence of events. So, base ron sa mga lumabas na ebidensya, mukhang maayos yung pagkakasalansan ng mga ebidensya pointing to that allegation, extortion. So, isatabi muna natin yan, no? So, magkakaroon ng pagkakataon itong si Mabanta at yung apat pa na ipaliwanag yung kanilang side at pasinungalingan yung bintang laban sa kanila. Pero alam niyo po, no, this has to be made clear. Hindi niyo po pwedeng sabihin na itong kanyang media network ay isang news organization o isang journalistic platform to begin with. Kasi unang-una, sino ba si Franco Mabanta? I don't know him personally. Pero nakikita niyo naman po sa social media, doon sa mga post niya in the past, kilala po siyang political operator. Political operator. Social media strategist, heavily involved sa mga politiko. Mula sa iba't ibang mga bakod, I understand. Kung ang isang political operator nagtayo ng isang media network or news organization, sa tingin niyo po ba maituturing yung organisasyon na yon na isang journalistic platform or media organization legitimately? Kasi unang-una nandun agad yung duda. Bakit magtatayo ng ganong plataforma ang isang political operator? What makes us think na hindi niya gagamitin yung platform na yon para dun sa kanyang pangunahing trabaho, which is to provide political operation, political advice, or to push political propaganda for different politicians. Siyempre, pag political operator, meron po yung tinatawag ng mga kliyente. So what would stop that person from using the platform to promote his business or propaganda? Yun po yung unang tanong dyan. And then pumasok itong aligasyon. Kinasuhan siya nitong si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez for alleged extortion. Again, magkakaroon siya ng kanyang pagkakataon sa korte. Pero alam nyo, kung isa kang legit na news organization at meron ka talaga isang legit na expose, hindi ba dapat nun mo pa nilabas yan? O ngayon, di ba, na-aresto yung kanilang CEO, yung kanilang founder. Hindi ba, anong pumipigil dito sa PGMN para ilabas yan? Di ba? That would be the best evidence na hindi nagsasabi kami ng totoo at meron kaming lehitimong special report or investigative series pointing to this alleged shenanigans by this person named Ferdinand Martin Romualdez. Ang tanong ko, nasaan yung expose na yon? Hinihintay po natin yon. Kasi lumalabas dito, base na rin doon sa sinabi ng NBI, base sa aligasyon, mukhang ginamit yung so-called series na iyon pang-extort dito kay Martin Romualdez. Alam niyo po, isa pa nakakalungkot dito.
Nagmumukha pa tuloy bida si Martin Romualdez dito. Dahil siya yung supposed victim of this alleged extortion try or attempt. Nagmumukha pa siya ngayong bida. Paano kung totoo pala talaga yung mga bintang laban sa kanya? At least in the court of public opinion, parang na-soften pa yung blow. Dahil ngayon siya yung victim All because of this. Another point. Yung mga ganito po kasing mga aligasyon na napakaseryoso, no? Hindi po ito yung basta-basta pwede mong i-dismiss na hindi, inimbento yan ng NBI kasi nandun yung mga ebidensya Diba? Miski ordinaryong tao ka na nag-observe lang, makikita mo, mukhang meron May something doon sa aligasyon na yan, to say the least. And the problem is, if people mistake groups like PGMN as legitimate media networks or news organizations, nakakasira po doon sa mga matitino at maaayos ng mga periodista at saka mga news organizations. Nabababoy yung profession. Hindi po natin sinasabi na perfect in journalism as a profession. Marami rin po mga tulisan, tsaka mga mandarambong, at saka mga prostitute sa hanay ng mga supposedly legit news organizations. Pero ang pagkakaiba po, kahit meron mga ganito imperfections, meron po tayong standards na pinipilit nating sundin. And I can tell you, in all honesty and with certainty, di hamak na mas marami pong matitino na mga periodista kesa rin po sa mga bugok. Yung mga tinatawag naming ACDC, Attack and Collect, Defend and Collect. Babanata ko yung politiko para makakolekta ako sa kanya, pero pupurihin ko rin siya para makakolekta ako sa kanya. Yun po yung tinatawag na ACDC. So yan po, no? Ang suggestion ko lang po sa inyo, dapat maging mapanuri po tayong lahat. Kayo po lalo bilang mga news consumers. Pag may nakikita kayo ng mga nagpapanggap ng mga legitimate news organizations, pero makikita niyo naman napaka-hyper-partisan ng kanilang content. At lumalabas na binibida ang ilang mga politiko. Dahil malamang kliyente sila. Layuan niyo na po yung mga ganun news organizations. Dahil hindi po journalism ang isinusulong noon o katotohanan. Propaganda po. At talagang pinopromote yung interest ng ilang politiko. Baka dahil kliyente nila. Lastly, bigyan ko kayo ng example. Kung ako po tarantadong mamamahayag, lumalaki po yung ating reach dito sa Facts First, no? As we speak, pero na yata tayong 685,000 subscribers dito sa YouTube. Hindi ko po siya pinagmamalaki, no? Hindi ko po siya, this is not intended para ipagyabang po yan. Pero ang sinasabi ko, malawak yung reach. Kung tarantado ako, kung pera-perang iniisip ko, hindi ko tatanggihan yung ilang mga nagpaparinig. Pwede kong ikalakal yung mga interview. Sabihin ko, Congressman, Senator, interviewin ko kayo, ito po yung babayad nyo sa akin. Tapos sa mga komentaryo ko, papapugiin ko kayo. Bayaran nyo ako ng ganito. 500,000, 800,000, siguro 1 million. Pero hindi po natin ginagawa yon at hindi po natin gagawin yon. Bakit? Kasi hindi po tayo tulisan. Hindi po tayo mandarambong. Hindi po natin ginawa yan nung nandun tayo sa mainstream news organizations at lalong hindi po natin gagawin yan dito sa ating independent podcast maski wala nakatingin dito. Diba? Kasi ngayon, I am my own boss . Ako yung nagpupuli sa sarili ko . Pwede ko naman talagang tarantaduhin o babuhin itong ginagawa natin . Pero kayo mismo makikita nyo yun . That's why I'm talking about this openly as a form of a safeguard as well. Para kung dumating yung pagkakataon na makita nyo, teka, ikaw Sigera, parang pinapromote mo na itong isang politiko na tarantado at magnanakaw . Kliyente mo na ba yan? Diba? So yun po. Dapat medyo bukas po yung isip natin dito.